ang maraming believer? Sapagkat hindi mo nakikita si Kristo. Ang tinitingnan mo ay yung iniligtas ni Kristo. Tandaan mo, kapatid, kung gusto mong ikaw ay hindi nayayanig, kung gusto mong hindi nauuga ang iyong buhay, lahat ng ere sa buhay mo, pag nakapasok ang dyablo, mauuga ka. Pero dapat dumating ka sa buhay mo, maunawaan mo na kaya pala bumaba si Kristo para hindi ka na maging shakeable. Pag si Kristo ang foundation mo, mas mga ugali ng kapatid, dapat alam mo, mahal ito ni Kristo. Itong taong ito, patamad-tamad, ayaw kumilos sa gawain ng Panginoon, iniligtas yan din ni Kristo. Itong ito, sinisiraan ako, iniligtas siya ni Kristo. Kapag si Kristo ang makikita mo sa likod ng problema, sa likod ng sakit, bakit may sakit ako? Mukha yata ako'y pinabayaan na ni Lord. Mukha yata ako'y hindi na napapansin ni Lord. Hindi. Huwag yung nega agad. Ang tingnan mo, kaya ka pinadalhan ng sakit ni Kristo para patunayan niya sa'yo, siya ang manggagamot mo. Kapag ang pundasyon mo ay si Kristo, hindi ka mayayanig. Kaya marami pong simbahan, relationship, health, finances, and everything, nagiging shaken, nagiging mahuna. Dahil nga po, hindi nila, they do not know Christ. They do not know Jesus. They do not know the Lord. I'd like to read your theme verse on this second year of glory, 11 years of thanksgiving. I'd like to start from verse 18. I'm just following verses in the book of Hebrews chapter 12. And it says here in verse 18, and kita ang buhok nakisnap na din, malapit nang mag-wig. Nandiyan na ba? Ayan. You have not come to a physical mountain. Gusto ko pong makita po niyo yung background. To a place of flaming fire, darkness, gloom, and whirlwind, as the Israelites did at Mount Sinai. Meron dalawang bundok sa context na to, Mount Sinai and Mount Zion. Mount Sinai is a place of curse, darkness, gloom, and all forms of works of darkness and evil, whirlwind. At sabi po dyan, hanggang verse 19-20, ano pang meron sa Mount Sinai? For they heard an awesome trumpet blast and a voice so terrible that they begged God to stop speaking. Gusto ko lang pong ipaabot sa inyo, mga kapatid. Pag sinabing Mount Sinai, lumang tipan, Old Covenant. Pag sinabing Mount Zion, New Covenant. Ang sabi po rito, ang Mount Sinai, doon, pag nakarinig ka ng tinig, parang masusumpa ka, parang manghihina ka, parang ikaw ay walang mangyayaring maganda sa buhay mo. Ganyan po ang maraming Kristiyano, nasa Mount Sinai pa. Ay pag nagsalita, ay ikay nadidiscourage, parang hindi ka lalakas sabi mo sa yung katabi mo, taga saan ka ba? Gloom, terrible, trumpet blast, voice so terrible. Ganyan po ang marami sa atin, nasa luma pang pagkatao. Hindi sa pagpapala. Salamat na lang sa City of God, nakalaya na tayo sa Mount Sinai. Pag ikay nasa Mount Sinai, shakeable ka. Ang dali mong mauga. Ang dali po. Ang dali mong matiso, ang dali mong magtampo, ang dali mong pumatol sa kasalanan. Kasi taga Mount Sinai ka. Pag taga Mount Sinai ka, ang dali mong maapektuhan ng problema, ang dali mong matisod, ang dali mong mawala sa Panginoon, ang dali mong umulik muli sa dati mong buhay, kasi taga Mount Sinai ka pa. But God, in His grace and mercy, hallelujah, ituloy natin yung pagbabasa. Are you listening? Amen. Are you interested? Are you connected? Are you happy in the Lord? Pumalakpak ang masaya sa Panginoon.
Sinai, sabi niya, they staggered back under God's command. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Alam nyo, pagkikita ka Mount Sinai, kahit mga hayop, delikado sa'yo. Sino yun? Ha? Kasi taga Mount Sinai ka pa, nasa lumang buhay ka pa. Tumatawag ka sa Panginoon, pero ang buhay mo, taga Mount Sinai. In the name of Jesus, God will snatch you out from that mountain. Palalayain ka ng Diyos. If you had been stuck for so long in that mountain, the Lord will deliver you. The reason why there is second anniversary is because for you to understand that God wants you to be positioned in a place where you will become unshakable. You will become unstoppable in proclaiming the kingdom of God. God wants you to understand that He is here. The power of God is here. He wants you to experience Mount Zion. He wants to deliver you from Mount Sinai. He wants to bring you to a place where His glory will become evident. He wants you to live on earth as you are in heaven. He wants you to see His kingdom come. He wants you to experience the glory, the promise, the victory, the grace that He had promised to everyone who trusts Him. They staggered back under God's command. Even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Mga kapatid kong minamahal, ito po ang inalis ng Panginoong Jesus. Kaya siya'y bumaba sa lupa para mag-alis ng sumpa, mag-alis ng salot, mag-alis ng karamdaman, mag-alis ng impyerno sa buhay po ng mga tao. Dahil ang mga tao po, hindi nila naiintindihan ang Mount Zion. Hindi nila nakita ang Mount Zion. Bumaba dito ang bundok na yon. Bumaba dito yung author ng bundok na yon. Sabi ng verse 21, are you listening right now? Amen. Sabi ng Bible sa 21, Moses himself was so frightened at the sight that he said, I am terrified and trembling. Alam niyo, kahit lingkod ka ng Diyos, kapag nandun ka sa atmosphere ng Mount Sinai, you will tremble. You're gonna be affected by fear. Pero alam niyo, kapag tinawag ka ng Panginoon, totoo po, minsan, magkakaroon tayo ng mga kasama na taga Mount Sinai. Magkakaroon tayo ng mga kasama na parang magbibigay sa iyo ng trembling, ng fear, ng doubt. Pero hindi. Pagka alam mong ikaw ay tinawag ng Panginoon, alam mo na hindi ka kailanman pwedeng maapektuhan ng lahat ng ginagawa ng Espiritu na galing sa Mount Sinai. In Jesus' name, I prophesy in Jesus' name that beginning today, the power of God will surely come to you. He will deliver you from the bondage of Mount Sinai. He is about to promote you and bring you to Mount Zion, the place where God lives, the place where all the fullness of God, the power of God, the blessing of God, the victory of God, the salvation of God is available. He wants to deliver you from the power and strongholds of Mount Sinai. He will deliver you and He will bring you to a place where His abundance, His milk and honey is overflowing. If you're a sinner, clap your hands and say hallelujah! Hallelujah! Hindi na tayo kagariyan. We do not belong anymore to the place of Mount Sinai. Saan na ba tayo ngayon nakarating? Nasaan na tayo ngayon? Sabi doon ay no. Sabi natin lahat no. No more Mount Sinai. No, sabi niya no. Hindi ka doon dumating. Dapat malaya ka na dyan. Umalis ka na dyan sa dati mong buhay. Ang buhay ng puro duda, puro worry, puro pag-alala. Wala namang mangyayari sa'yo dyan. Umalis ka dyan, lumayas ka dyan. Ibibilanggo ka ni Satanas sa Mount Sinai. But God is offering, when you declare that word, no, I do not belong to Mount Sinai anymore. Hindi na ako taga-bundok ng Sinai. Taga saan ka na ngayon? Zion. Taga saan natin kita ka rin? Zion. Taga Batangas City pa rin. Ano? Hindi ko alam kung nakaka-connect yung nandun sa likod. Are you okay there? Taga Mount Zion ba yung likod na yan? Ay, anong taga rin eh? Taga Mount Zion ka rin? Ay, taga yung? Anong meron sa Mount Zion? Woo! Sabi natin, woo! Woo! What's in it? In the Mount Zion? No! You do not belong to Mount Sinai anymore. You have come to Mount Zion, to the city of the living God.
Amen. You know, I was so blessed listening to those testimonies ng video kanina. At nagpupuri ako sa Panginoon dahil sinasabi nila nung makarating sila sa City of God family, modesty aside, papuri po ay sa Panginoon. Kahit po doon sa nasubong, nagkatestimony po sila. Pagpapasok pa lang sila, parang may yumayakap na sa kanila. Bakit parang may yumayakap sa akin dito? Kasi po, yun yung anointing ng totoong City of God. Pag iniwan mo ang Mount Zion at talagang nakipag-isa ka sa City of God, when you dedicatedly break against Mount Sinai, and you dedicatedly understand that you are already in the Mount Zion, to the City of the living God, surely you will experience heaven. Because Mount Zion is not just the City of the living God, it is the heavenly Jerusalem. Kapatid, tingnan mo, ang nasa langit, hindi na pwedeng makarating ng impyerno. At yung nasa impyerno, hindi na pwedeng matransfer sa langit. Gustong ipaunawa sa inyo ng Panginoon, pag nakalaya ka sa Mount Sinai, taga-heaven ka forever and ever. Amen. Pumalakpakan taga-heaven at magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! Ayaw nga po ngayong darating na 18th anniversary, ang atin pong tema ay Accelerated Inheritance. Dahil 18 taon na ang City of God, idinedeklara natin yon. Ang ating family, ang name ng ating family o family name is City of God. That's our family name. Eh kung may family name, dapat may first name. What is the first name? The first name is? I am. Alam niyo yan. I am. The first name is I am. The family name is City of God. Ang pangalan ay I am, ang apelyido ay City of God. Kumpleto ka na ngayong 18th anniversary. Amen. Yung inheritance mo, complete na po yun. I am your creator. I am your deliverer. I am your peace. I am your grace. I am your promotion. I am your healer. I am your father. I am your everything. I am City of God. And those declaration of I am will surely be inherited by those who truly understand that they are no longer in Mount Sinai, but they are already a residents of Mount Zion. Alright! Ano pa pong meron sa... Hindi pa tayo tapos. Sandali lang. Yung 22. Hindi nagmamadali. The heavenly Jerusalem. Ano pang meron doon? Countless thousands of angels in a joyful gathering. Worship team ng Batangas City, I'd like to appreciate your grace, your dedication, your commitment to praise the Lord. We really experience thousands of angels worshiping with us while you are leading us in praise and worship. Palakpak naman sa Diyos sa ating worship team ng Batangas City. Come on, palakpakan po ninyo si Lord sa kanilang buhay. We are not clapping our hands to any personality, to anyone who are here, but to the Spirit, the one host, the center of our praising and worshiping, and that is Jesus. Tandaan po natin, lahat ng